Hindi maikakaila na teritoryo ni dating Manila Mayor Isko Moreno Domagoso ang Tondo. Sa muli niyang pagharap sa mga kadistrito 1, kapansin-pansin ang pagmamahal at pananabik nila kay Domagoso nang harapin niya at ng kanyang Vice Mayoralty candidate Chi Atienza ang mga tinatawag na batang dagupan Miyerkules ng gabi. Ngunit si Domagoso nagpakumbaba na lamang sa pag-aangkin ng mga katunggali sa kanyang teritoryo. Hintayin na lang natin yung pasya ng taong bayan. At ako naman ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan sa matatag at pananatili ng overwhelming support sa atin. And of course, I always wish everyone na itong last 12 days ng kampanya maging ligtas ang lahat ng kandidato sa buong bansa. Dahil alam mo, napakainit ang panahon, marami nagkakasakit. Basta yun na muna siguro ang wish natin. Tayo naman, kami ni Chi Atienza, magpapatuloy tayo sa pag-ikot at pakikipag-usap sa taong bayan. Si Atienza sinabi na tinanggap at niyakap na rin siya ng Tondo. I'm very grateful for that, and considering na mahal ng Tondo po si Yorme dahil batang Tondo po si Yorme. Actually, dapat mamaya manood kayo ng Caucus para makita nyo gaano kainit ang tanggap po kay Yorme dito sa Tondo. Sabi pa nito, hindi lamang mga taga-Tondo ang nagpaparamdam sa kanila ng sobrang kasabikan at ito ay kanilang labis na ipinagpapasalamat. Ngunit sa kabila ng mainit na suporta, ayaw magpakampante ng Yorme's Choice at patuloy ang kanilang panunuyo sa mga botante ng lungsod. Katwiran ng dalawa, kailangan na mapaintindi nila ang kanilang totoong pakay at motibo na magkatuwang na pamunuan ang Kapitolyo ng Pilipinas. Higit 1 linggo bago ang araw ng botohan, inulit ni Domagoso ang sinabi niya noong unang araw ng kampanya na mas mapaghamon ang muling panliligaw. Siyempre, I think any candidate should do what you have to do as a candidate. But again, sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila, basta ibabalik natin ang kalinisan, kaayusan at kapayapaan sa Maynila. Babalik natin ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. Yung pinag-aalala nila na pagtalamak ng krimen sa Maynila, we will continue to address that if may awa ang Diyos at sa tulong ng mga tagalungsod ng Maynila na tayo'y makabalik. We'll make Manila great again. We will continue to remind each and every one of you kung ano ang gobyerno na dapat na makuha nyo dito sa Maynila dahil lahat po kayo mahalaga and you deserve a government that will listen to you at maipaglalaban po ang inyong boses. Mula naman sa mga unang survey sa lungsod hanggang papalapit ang eleksyon, hindi natitinag sa unang pwesto si Domagoso. Salamat naman sa ating mga kababayan sa Maynila. Basta tayo, di tayo titigil na umikot, alamin ang sitwasyon ng bawat lugar sa Maynila, sa bawat distrito. As you can see, very happy kami sa warm reception. Kahit saan kami magpunta, simula District 1 hanggang District 6. Overwhelming yung pagsalubong sa motorcade, sa ating mga caucuses. Sinabi ni Atienza, ang gobyerno ay dapat na bumababa at tunay na pinapakinggan ang karaingan ng mamamayan dahil kung hindi ito mangyayari, walang masasabing totoong pagbabago. Ginawa ko pong mission sa aking buhay na ikutin ang ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. At doon ko po nakilala ang mga iba't ibang sektor na umiiyak dahil hindi sila napapansin ng gobyerno. Doon ko rin nalaman na kahit ano pala ang isigaw nating lahat, kung ang gobyerno hindi marunong makinig sa tao, ika nga ni Yorme, nga pa rin pala tayong lahat. Sabi pa niya, ang lahat ng kanyang mga ginawa mula sa pagdidisiplina hanggang sa paglilinis ng lungsod ay hindi lamang kinikilala kundi ipinagaya pa ng pambansang gobyerno sa lahat ng lokal na pamahalaan. Si Domagoso dumipensa sa mga banat sa kanya na pag-utang at pagbebenta ng mga ari-arian ng pamahalang lungsod sa kasagsagan ng pandemya dulot ng COVID-19. Kapag walang makakain ang anak nyo, gagawa nyo ng paraan? Hindi nga. Gagawin nyo ang lahat? Iraraos nyo ang inyong mga anak?
Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, Tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, when you elected me as your mayor noong 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko na walang iniwang pera. Wala. Bakit? Binoto nyo na ako mayor di responsibilidad ko na lahat yung opisinang yon. Tama, mali? Nagpakaama lamang anya siya at dumiskarte huwag lang isa-isang bumagsak ang mga Manileño dahil sa COVID-19 at gutom. Anong sinabi ko sa Facebook? Nay, Tay, mga lolo't lola ko, pumanatag kayo, mga batang Maynila. Huwag kayong mag-aalala. Pag ako, wala nang mautangan. Pag ako, wala nang maibebenta. Nakita nyo itong relo ng City Hall, ipatata sa kutok kitang munting makaraos lang tayo. Kung talagang mahal mo ang mga anak mo, lahat gagawin mo, maitawid mo lang sila. 2 milyong bibig umaasa sa pamahalaan. O, Nay, Tay, ano naging epekto nung paninindigan ko na yon? Ano naging epekto nung ginamit ko abilidad? Bilyong-bilyong piso ang ginasta ng pamahalaan lungsod hanggang sa ibang proyektong panglipunan at marami sa mga ito ay ang natigil o nabago nang nawala si Dumagoso at ito ang labis na ikinadismaya ng mga Manileño. Pangako na lamang ni Dumagoso sa kanyang pagbabalik, lahat ng kanyang sinimulan ay magpapatuloy muli higit pa sa sapat. John Escocio, Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.